Kapag ang puso ang nagutom sa kasiyahan, kahulugan at kaganapan, sa Diyos dapat hinahanap ang kapunuan, hindi sa kamunduhan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin?" "Ang aming mga ninuno ay kumain ng manna sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit," sabi nila. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kami palagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hunger. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana'y kayo nakakasama pa rin sa ating araw-araw na Rosary Crusade. Although last night ay nagkaroon tayo ng technical problem, no? Hindi ko alam, sana ay ma-resolve within the day para mamayang gabi ay meron naman tayong rosary para sa proteksyon ng ating bansa. Mga kapatid, ngayong araw na ito, 18th Sunday in Ordinary Time, August 4, supposedly ay kapiyastahan ni St. John Mary Vianney. At siya ang patron ng mga pari, but since natapat ng Sunday, ang pagdiriwang ng piyesta ni St. John Vianney ay bukas, araw ng Lunes. At tuwing piyesta ni St. John Vianney ay pinagdiriwang natin ang araw ng mga kaparian. Kaya sana ho, ngayong araw na ito o bukas ay ipagdasal po ninyo kami lahat ng inyong mga pari dahil kami ay nangangailangan ng inyong mga panalangin, lalong-lalo na para sa katapatan sa aming sinumpaang pangako sa aming bukasyon bilang mga pari. Ngayong araw na ito ay atin ding narinig sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating ebanghelyo, kung sino ang tao at sino ang Diyos. Pinapakita ng ating gospel na ang sangkatauhan ay gutom na sangkatauhan. Kaya ipinapakilala ni Jesus sa ating gospel ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Ang tinapay ang siyang bumubusog sa atin at ang tinapay ang nagbibigay buhay sa atin. Ito'y simbolo ng ating kabuhayan, simbolo ng pagkain, hindi lamang po sa pisikal, kundi iba't ibang pagkain sapagkat iba-iba rin naman
ang mukha ng ating pagkagutom. Hindi lang yan physical hunger, meron po tayong emotional hunger, intellectual or moral hunger, and of course, we also have, yung pinakamalalim sa lahat, spiritual hunger. Ito yung paghahanap natin ng kahulugan, ng kasiyahan, paghahanap natin ng kaganapan. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na sa buhay na ito, hindi lang tayo nabubuhay para busugin ang ating tiyan na kumakalam, which means, huwag nating isipin yung sabi nga ni Jesus sa ating gospel, yung pagkaing nasisira. No? Pag tayo nagutom, kumain maya-maya, wala na. Ilalabas na natin yung kinain natin. Magugutom na naman tayo at maghahanap na naman ng pagkain. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, ang hanapin natin ay yung pagkaing nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. At sino yon? Hindi ano kundi sino. At yan ay si Jesus. Si Jesus mismo ang pagkain ng buhay. Siya yung tinapay ng buhay. Yan ang Eucharistia. Kaya nga mga kapatid, alam niyo ho, napakahalaga na tayo ay nagsisimba. Napakahalaga na tayo tumatanggap ng banal na komunyon. Sapagkat ito si Jesus, ito yung pagkain ng buhay. At itong pagkain na ito, once na tinanggap natin sa ating katawan, it lasts for a lifetime. Kaya napakahalaga, no? Na we are meant for eternity. At yung pagkain ng buhay si Jesus, ang tinapay ng buhay, kapag tinatanggap natin siya sa Eucharistia, anong sabi niya? Maliban na kainin ninyo ang aking katawan at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga napakahalaga nitong Eucharistia. Napakahalaga ng itinuturo sa atin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayong lahat ay gutom, naghahanap ng kasiyahan, kahulugan at kaganapan ng buhay. And Jesus is the answer. Siya yung kasiyahan, siya yung kahulugan, at siya yung kaganapan ng buhay na hinahanap natin. And that is why, ngayong araw na ito mga kapatid, sana ho, pahalagahan natin ang pagsisimba, pahalagahan ang pagtanggap ng komunyon. At napakahalaga na sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, tayo ay merong handang kalooban, may malinis na kalooban. Kaya sana ay tinatanggap din natin ang sakramento ng kumpisal upang sa ganoon tayo ay makatanggap ng komunyon na may malinis na puso, may magaang kalooban. Ipagdasal po natin ang isa't isa bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko na nawa ay maging sentro sa buhay natin, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, hindi ang kabuhayan, hindi kung ano-ano, kundi ang maging sentro ng buhay natin ay si Kristo sa Eucharistia. Pag araw ng linggo, magsimba. At kapag may pagkakataon, magsimba kahit hindi araw ng linggo, i-grab ang opportunity. Because that is the best opportunity that you will ever have in your life. Sa kabilang buhay, wala na. Kapag tayo hindi nakapasok sa langit, doon tayo sa purgatorio, naku tayo ay makakaranas ng matinding pagkagutom at pagkauhaw sa Diyos. Kaya ngayon pa lang habang tayo nabubuhay pa, busugin na natin ang ating sarili ng tinapay at tubig ng buhay. Yan ay si Jesus. At ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Sana tayo ay magbigay ng malalim at malawak at matibay na pagpapahalaga sa banal na Eucharistia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa biyaya na Eucharistia na nagsisilbing pagkain hindi lang ng aming katawan kundi higit sa lahat pagkain ng aming kaluluwa. Naway sa aming pagtanggap kay Jesus na iyong anak sa Eucharistia, kami ay pagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din,
ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.